Tatlong linggo, 4 na araw na ang nakalipas mula nang napadpad kami sa mahiwagang mundo ng mga tao. Ako nga pala si Awi. At ako naman si Cory. Kami ay nagmula sa planetang Tamala. Halina't sabayan ninyo kami sa aming paglalakbay at pagtuklas. Ang sarap naman ito. Ano ba, Cory? Ang pinya dati ay sa talagang bata. Si Pina. Ngunit hindi siya naging masunurin sa nanay niya. Kaya yun, pinarusahan siya at biglang naging pinya. Talaga? Paano man naman nalaman yun? Paaralan, nagkwento ang guro namin ng isang alamat. Ha? Alamat? Ano yun, kuya? Ang alamat ay kwento ng pinagmulan ng mga bagay, hayop, lugar, at iba pa. Ito ay may elemento ng mahika, kaya naman ito sikat sa mga batang tulad nyo. At pati rin ata sa inyo, Awi, Cory. Pinagmulan? Eh, saan naman po nang galing yung mga gumaganto? Ang unggoy! Oh, unggoy? Opo. Paano siya naging unggoy? Oo nga, Tito Norman. Tao din ba siya dati, kagaya ng pinya? Alam na alam ko yan. Hindi kayo't makinig. Sa isang pulo sa timog ng Pilipinas, matatagpuan ng isang datut kanyang asawa na labis ang kasamaan. Ayos-ayusin mo nga yung pagpaypay mo. Umanhin po, mahal na Lena. Lumayas ka rito. Wala kang silbi. Mahal na hari, mayroong mahalagang pagpupunan ko saan kayo kinakailangan. Hindi ba't sinabi kong huwag akong istorbohin? Layas! Sabihin mo, may bakong mahalagang ginagawa. Opo, umanhin ko. Walang silbing alipin yan. Hindi talaga makakakilos ang kaharian nito kung wala tayo. Tunay ang napakaitim ng budhi ng mag-asawang yan. Kung hindi lamang silang namumuno, walang magpapakita ng paggalang sa kanila. Tama yung sinabi mo. Kaya nga lahat ng tao sa bayan na dito ay palagi silang kinamuhian. Sa palagay mo, mahal kong asawa, aling lambanog ang ating ihahanda sa pista? Kahit alin dyan, mahal kong datu. Napakarami naman nating lambanog. O siya, ihanda na lamang natin ang lahat. Tayo na salubungin ng ating mga bisita. Bagamat lihim na kinasusuklaman ang datut kanyang asawa ng taong bayan, may ilan-ilang tao na sila'y kinagigiliwan pa rin. Dahil mayaman ang mag-asawa at maganda ang kanilang hardin, ay malimit silang magdaos ng piging kasama ang kanilang mayayamang mga kaibigan. Kamusta? Hindi nakarating ka. Kailangan. Napakaganda ng handaan. Tama naman. Ito na namang masaganang piging ang inanda ng ating mahal na datu. Oo nga. At napakarami pagpipilian. Oo. Kumain. Ang sarap! Ito. Husay. Sarap ang pagkain. Nabusog ba kayo? Oo, mahal na rin. Maraming salamat. Paumanhin po ninyo. Hindi ko po gustong makaabala. Gusto ko lamang pong makahingi ng kaunting pagkain. Sino ba naman itong matandang ito?
nakapandidiri. Umalis ka na rito, hindi ka nararapat dito. Aba, anong kaguluhan to? Mahal na Panginoon, kahit konting pagkain lamang po, nagmamakaawa po ako. Walang pagkain dito. Kahit yung tira-tira lamang po. Bakit narito tong pulubi? Hindi ka nabibilang sa aming sige. Layas! O sige, unahan yung tamaan ng kanyang ulo. Ay, madumi! Kadiri ka! Madumi! Madumi! Maitim! Kayong mga tinuluyang taong inaasahang mag-asal tao ay nag-asal hayop. Isang matandang babae ang nagmakaawat at hindi ng kaunting pagkain. Hindi niyo man lamang binigyan. Ni isa sa inyo ay hindi man lamang nagbigandang loob at tinulungan iyong nangangailangan. Dahil sa inyong kinilos, kayo ay magiging hayop. Mga hayop na mukhang tao. Ano to? Buntot! Balahibo! Ano nangyari sa mukha mo, mahal ko? Sa simula ng palabas, natutunan natin kung ano ang alamat. Ang alamat ng unggoy ay tumalakay sa pinagmulan ng mga unggoy. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa orihen o pinanggalingan ng mga bagay, hayop, lugar, at iba pa. Nagsimula ito sa pre-kolonyal na panahon o noong bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Bahagi ito ng oral o pasalitang tradisyon noong panahong iyon. Matatagpuan ang elementong aliw sa mga alamat. Ang mga alamat ay meron ding konsepto ng nagaharing uri. Iyon ay ang mga tauhang nagpapakita na sila ang nakatataas, maaaring sa aspeto ng salapi, pag-aari, kapangyarihan, kaalaman, at impluensya. Tulad ng datu at ang kanyang asawa sa alamat ng unggoy, isinakatauhan nila ang pagiging nagaharing uri sa pagkakaroon ng mga suhetong sunod-surunan sa kanila. Ang kanilang pagmamalupit ang manifestasyon ng kanilang pagiging mapagmataas. Tulad ng nabanggit kanina, gumagamit din ng mahika ang mga alamat. Sa alamat ng unggoy, hindi makatotohanang nagaganap sa tunay na buhay ang biglang pagbabagong anyo ng mga tao bilang hayop o hindi kaya'y tulad ng matandang babae sa kwento na bigla na lamang naglaho at biglang sumulpot ang magandang babaeng nakaputi. Ngunit, kahit likhang mahika lamang ang mga ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang nahuhumaling sa alamat. Higit sa lahat, ang alamat ay mayroong iniiwang aral sa mga mababasa o nakikinig nito. Mga aral na dapat nating tularan at isabuhay. Nakita natin sa alamat ng unggoy ang kahalagahan ng maayos na pakikitungo sa ibang tao. Dapat tayong maging mabait sa kanila kahit ano pa man ang kanilang anyo o kahit sino pa man sila. Kaya pala sila naging unggoy. Oo nga, tapos lagi nilang kinukuha yung pagkain namin. Dapat pala, maging mabait na ako sa lahat ng tao. Oo nga, hindi gaya ng mga tao sa kaharian. Hindi naman nasabi yan, mga bata. Ayoko maging katulad nila. Ayoko may isang unggoy. Ayoko maparusahan. Oh, Ayoko. ano yan? Ha? Parang may tumutuwang buntot sa likuran mo. Saan? Biro lang. Kuya naman eh. Oo, tama na mga bata. Ano pang mga alamat ang alam nyo, Tito Norman? Kwentuhan niyo po kami.